Kabanata 2161. Hindi makatwirang saklaw ng sunog. Karaniwang nakakapasong araw. Matapos marinig ito, ang mukha ng commander ay puno ng hindi makapaniwala. Ang Standard Sun ay isang kilalang veteranong mersenaryong grupo. Kahit na ito ay aktibo sa gitnang silangan sa loob ng maraming taon. Ang reputasyon nito sa madilim na mundo ng kanluran ay hindi nabawasan. Ang sino mang magbanggit sa veteranong koponan na ito ay magbibigay ng taos-pusong thumbs up. Siyempre, ang balita na ang Standard Sun ay kasama sa templo ng araw ay hindi kumalat, at ito ay nasa isang estado pa rin ng lihim. Alam ng commander na ito na ang karaniwang nagliliyab na araw ng pagiging epektibo ng labanan ay napakalakas. Kung sumali sila sa labanan at tutulungan ang templo ng araw. Kung gayon ang buong labanan ay maaaring magbago ng iba. Huminga ng malalim ang commander at nanginginig na nagtanong, ano ang kaugnayan ng Standard Sun at ng templo ng araw? Bagamat alam niya na ang Standard Sun ay napakalakas. Magagawa niya ang hindi niya alam ay pagkatapos na isama ng Temple of the Sun, ang pagiging epektibo ng labanan ng makalumang mersenaryong grupong ito ay tumaas sa isang bagong antas. Pagkatapos ng maingat na pag-unlad sa lihim, ang bilang ng Standard Scorching Sun ay patuloy na lumalawak, at ngayon ito ay naging nangungunang pangkat ng pakikipaglaban sa gitnang silangan. Napapikit si Tsurui at ngumisi. Ano pa kaya iyon? Iyon lang ang iniisip mo. Sa makatuwid, ang mga mata ng commander ay nagpakita ng matinding takot dahil ang mga salita ni Tsurui ngayon ay walang alinlangan na nagbunyag ng isang malaking lihim sa kanya. Ang karaniwang nakakapasong araw ay ang puwersa sa ilalim ng templo ng araw. Gayunpaman, napagtanto din niya na sinabi sa kanya ni Tsurui ang napakalaking bagay, halatang hindi siya makakaligtas. Your biggest mistake. Kaya lang hindi sila pumunta dito. Ang Huaxia ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga mersenaryo. Ganyan na ito mula pa noong sinaunang panahon. Sabi ni Tsurui na nakapikit ang mga mata. Ito ang Golden Triangle, hindi Huaxia. Nais ng commander na gumawa ng quibble. Sabi ko oo. Mapangangibabaw na sabi ni Tsurui, at pagkatapos ay biglang iniunat ang kanyang paa at sinipa ng malakas ang dibdib ng commander. Tigaw ng huli, parang saranggola ang katawan na may putol na tali, lumipad pababa sa burol. Ang paa ni Tsurui ay bumagsak sa isang malaking bahagi ng kanyang sternum. At nagluwa siya ng ilang subo ng dugo noong siya ay nasa hangin pa. Nasira ang kanyang puso sa nabasag na sternum. Sumabog ito. Nang bumagsak ng husto ang katawan ng commander sa mga reinforcement na binubuo ng ilang mersenaryong regiment, nagkaroon ng kagyat na kaguluhan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng helmet, ang lalaking nakaberet ay tumingin sa eksenang nasa harapan niya na may gulat sa kanyang mga mata. Carrot Ford. Paano siya namatay? Hindi ba ayos lang? Nang iyangat ng komandante ang kanyang ulo, isang nakasisilaw na apoy ang biglang lumiwanag sa bundok sa likuran niya. Higa, bilasan mo. Umiga, tigaw ng commander. Pero huli na. Isang parabola at sinag na binubuo ng mga ilaw ng apoy ang tumama dito mula sa tapat ng bundok. Mahulog. Hindi ka pani-pani, walang tumpak. Ito ay mga mortar at individual na rocket launcher. Boom 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 boom. Sumabog ang sentro ng grupong ito ng mga mersenaryo. Ang mga mersenaryo ay binomba na umiiyak na ama at ina. Sa sunod-sunod na pagsabog, huli na sila para makaiwas, at imposibleng mag-organisa ng isang epektibong pag-atake. Sa sandaling lumitaw ang karaniwang nakakapasong araw, ito ay isang hindi makatwirang round ng firepower coverage. Ito rin ang espesyal na payo ni Tsurui. Ang karaniwang nakakapasong araw ay dumating dito mula sa gitnang silangan at pumasok sa Golden Triangle mula sa Thailand. At ang mabibigat na sandata na ito ay dinala mula sa Thailand ni Tsurui gamit ang kanyang mga koneksyon. Siyempre, ang mga armas na ito, ang templo ng araw ay hindi nagkakahalaga ng pera. Upang maging eksakto, lahat ng mga ito ay ibinigay ng Huaxia sa pamamagitan ng mga espesyal na channel. Wasakin ng mga drug lord sa Golden Triangle at ibalik ang kalinisan ng lugar na ito na pinanggalingan ng droga. Ang gobyerno ng China ay patuloy na gumagawa nito, bagamat komplikado ang mga interes ng lugar na ito at mabagal ang pag-usad ng anti-drug work, hindi sumuko si Huaxia. Siyempre, lahat ng mga armas na ito ay ibinigay sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng mga lihim na channel.
Kahit na ang isang taong may budi ay mag-imbestiga pagkatapos ng katotohanan. Maaari lamang nilang mahanap ang itim na merkado ng armas sa Thailand, at talagang imposibleng masubaybayan ang pinagmulan sa gobyerno ng China. Tinazang Yukin at Luo Yanlo at iba pang mga veteranong kadre na may passion ay nagbigay ng pinakadirekta at malakas na suporta kay Surui. Si Surui ay may simpleng plano kasama ang military advisor, upang mapanatili ang kadaliang kumilos ng mga mandirigma ng Sun Temple. Ang mga mabibigat na sandata na ito ay hindi ibinigay sa kanila. Ngunit ang karaniwang nakakapasong araw ang responsable sa pagdadala sa kanila sa Golden Triangle. Sa kasong ito ay magiging mas nakakagulat. Epekto. At ngayon, mula sa pananaw ng eksena, ang mga inaasahan ni Surui ay ganap na natupad. Ang mga pagsabog ay parang pagpapakawala ng isang engranding paputok. Sa sandaling ito, ang paggamit ng mga tao upang ilarawan ang mga kapos-palad na mersenaryong grupo ay sadyang napakagaan at masyadong magaan na isang pang-uri. Patay, sugatan, at ang hindi patay at hindi nasugatan ay puro kalokohan, umiiyak na ama at ina. Ang antas ng firepower na ito ay ganap na sisira sa katapangan ng sinuman. Siyempre, ito ay mga light mortar at bazooka lamang. Kung nakakuha ka ng ilang self-propelled na baril, ang mga mersenaryong ito ay hindi na mag-iisip na magpaputok ng isang putok, sila ay direktang sesabog. Dito may kalamangan ang manlalaro ng pera. Wow! Pinuksan ni Xiao Ziyang ang kanyang mga braso at sumigaw sa ibaba. Mga pare, kain muna kayo ng buo. Pagkatapos ay magdagdag ng ilang mga pampalasa sa iyo. Sabi niya, kinuha niya lahat ng granada sa bewang niya at itinapon lahat sa gilid ng burol. Ang parehong ay totoo para sa iba pang mga miyembro ng Sun Temple. Ang ganitong uri ng firepower coverage ay napakamoral na lahat sila ay nakatayo sa tuktok ng bundok at magsaya. Ang nakakabaliw na pagsabog dito ay tila nanginginig ang buong gintong tatsulok na kalangitan. Ang mga mersenaryong iyon ay binomba at ikinalat bago nila naisip kung ano ang nangyayari. Nagtataka silang tumakas, sa takot na matabyunan sila ng artillery kapag sila ay tumakbo ng napakabagal. Gayunpaman, hindi nilayon ni Surui na palayain sila. Kung hindi mo matakasan ang mga asong nalulunod, tapos kapag natuyo ang tubig, lalabas na naman ang matatalas nilang ngipin. Huwag kang tumigil, kumabol ka. Tinabi ni Surui sa malalim na boses sa tagapagbalita. Ituloy mo ang paghabol. Kaya, nagsimula ang isang digmaan laban sa pagkalipol. Sa puntong ito, ang mga tungkulin ng magkabilang panig ay ganap na nabaligtad. Sa totoo lang, ang karaniwang nakakapasong araw ay dumating na sa Golden Triangle, ngunit pinigilan sila ni Surui at nanatiling nakatago na poster kung sakaling may mga emerhensya. Nang naisip ni Surui na maaari silang magpakita, ang veteranong mersenaryong team na ito ay sa wakas ay sumabog na may enerhiyang nakakasira ng lupa. Sa kasong ito, natapos ang lahat. Ang karaniwang nakakapasong araw ay nagsimulang ituloy ang grupo ng mga matamlay na binugbog na reservoir dogs. Sila ay mga sariwang tropa pa. At lahat sila ay nasa estado ng buong dugo. Sa di kalayuan, magkasama silang sinalubong ng mga machine gun at submachine gun. Ang mga mersenaryong grupo ay orihinal na nabuo pansamantala. Kahit na ang bilang ng mga mersenaryo ay mas malaki kaysa sa karaniwang nakakapasong araw. Sila ay napatay at nasugatan ng labis, at ang iba ay walang disiplina. Talaga tumakas na may bala sa puwet. Lumipad ang mga bala. At isa-isang nahulog ang mga mersenaryong ito. Ang iba pa sa mga tao ay lalong nataranta, at wala silang pakiramdam ng ganting atake. Maaari silang tumakbo ng kasing bilis ng kanilang makakaya. Para sa templo ng araw, ang labanang ito ay talagang nakakabigo. Hindi ba't ang misteryosong lalaking iyon ay umasa sa kanyang kayamanan para mag-imbite ng napakaraming mersenaryo? Ngunit ang puro firepower ay natatakpan. Hindi pa rin ba ito ibinabato ang baluti at tinatanggal ang baluti na iyong pinalo? Tiningnan ni Surui ang mobile phone na na-review ng commander ng mercenary group, at pagkatapos ay tumawag gamit ang mobile phone na ito. Hakang, ako si Apollo. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabi, Sir, itong numero ng telepono, ang boses ni Hakang. Gusto mo bang tingnan ko ang teleponong ito? Tama, tinabi ni Surui. May isa pang numero na tumawag sa virtual server noon. Mahahanap mo ba ang virtual server? Bago ibinaba ang telepono ni Hakang, narinig na ni Surui ang pagpindot ng kanyang kamay sa keyboard.
Hindi ito dapat masyadong mahirap, sabi ni Hawkang. Tinabi ni Surui. Gaano katagal? May model ako, at madali lang gawin itong screening. Hindi pa rin tumigil si Hawkang. Location man o IP ng kabilang partido, malalaman. Ang buong proseso ay malamang nakailanganin. Sa pakikinig sa boses ng kabilang partido, halos hindi makapagsalita si Surui. Mahirap ba sa lipunan ang mga henyong programmer? Malamang kailangan, pagkatapos ulitin ang kabanata ng 3 beses, pinalo ni Hawkang ang enter key. Okay. Sige. Halos mabulunan si Surui sa sarili niyang laway. Akala niya nauutal si Hawkang, pero ang galing ng kabilang party ngayon. Ito ay simpleng kamangha-manghang hindi ka panipaniwala. Tumagal lang ng ilang segundo. Masyadong mabilis yan. Henyo ito. Sabihin mo sa akin ang address ng kabilang partido, mas maganda kung makukuha mo ang eksaktong mga coordinate. Sabi ni Surui. Sige po, ipapadala ko na po agad sa inyo. Tinabi ni Hawkang. Aking Panginoon, gusto mo bang magpalabas ako ng virus sa kanila? Anong virus? Tumaas ang kilay ni Surui at sinabing, nag-crash ba ang kabilang partido? Ako mismo ang bumuo ng virus na ito at maaari kong palitan ang mga ito sa utos, sabi ni Hawkang. Kung ganoon ang kaso, hayaan mo akong ilipat ang lahat ng kanilang mga mercenaryong grupo sa akin, at pagkatapos ay i-disguise ang balita para sa feedback. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Gayun din, bigyang pansin ang iyong mga kasanayan sa pag-arte, huwag ibunyag ang iyong mga sikreto, ito ay napakahalaga. Huwag kang mag-alala, tinabi ni Hawkang. Sa oras na iyon, lahat ng matatalinong programa ay makikipag-usap sa kanila. Kailangan ko lang ipaalam ng maaga sa programa ang ilang parameter, at hindi ko kailangan direktang lumahok. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Tulala ng tulala. Hindi inaasahan ni Surui na ang batang ito na si Hawkang ay nagsimula ng magsaliksik sa direksyon ng artificial intelligence, na talagang sapat na upang magulat siya. Okay, na-invade ko na ang main server nila, tingnan mo lahat ng gamit nila. Tinapik ni Hawkang ang keyboard at tuwang-tuwang sinabi. Sir, sa tingin ko ay may sorpresa ka. Well, pinakagusto ko ang mga sorpresa, nakangiting sabi ni Surui. Kabanata 2162. Dalawang hostages. Noong una ay inakala ni Surui na magkakaroon ng ilang matitinding labanan upang ipakita ang itim na kamay sa likod ng mga eksena. Ngunit hindi niya inaasahan na sa pamamagitan ng linya ng Hawkang, ito ay mabubunyag ng hindi sinasadya. Ang sitwasyong ito ay talagang nakakagulat. Ibinaba ni Surui ang telepono at medyo nagulat sa data na ipinadala sa telepono. Pagamat na pag-isipan na niya ang aspetong ito noon. Nadama niya sa kalaunan na hindi masyadong malaki ang posibilidad. Kung tutuusin, tila kapag nahaharap sa ilang mga problema, kailangan pa rin niya maging matatag sa paghuhusga ng kabanata. Mukhang kailangang i-rework ang diskarte. Ayon sa pagsisiyasat ni Hawkang, maaaring mas mahirap ang mga bagay kaysa sa inaasahan. Dahil, walang lubos na kumpiyansa si Surui na pabagsakin ang kalaban. Ang lahat ng mga insecurities na ito ay nagmula sa isang aspeto, at iyon ay Nightingale. Ang Nightingale ay nasa kamay ng kaaway, at si Surui ay matatali. Ang pag-alam kung sino ang kalaban ay mahalaga, ngunit ang pagliligtas sa Nightingale ay mas mahalaga. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at nag-isip ng mahabang panahon. Nang malapit na siyang mag-utos na lumipat sa direksyon ng kalaban, ibinaba ni Xiao Zihang ang kanyang teleskopyo at itinuro ang langit sa dekalayuan. Doon, isang maliit na unmanned aerial vehicle ang umaaligid sa mataas na kalangitan sa dekalayuan, na nire-record ang lahat ng nangyayari sa eksena ng real-time gamit ang isang kamera. Kuya, gusto mo bang ibagsak ko ang bagay na iyon? Sabi ni Xiao Zihang. Umiling si Surui, ngunit muling tumawag kay Hawkang. Nakakita ako ng drone aerial photography dito, maaari mo bang pakialaman ito? Siyempre walang problema, lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Pinitik ni Hawkang ang kanyang mga daliri. Sir, makatitiyak ka, na-monitor ko na ang drone na ito, at lahat ng device na konektado sa kanilang local area network ay nasa ilalim ko. Ito ay nasa ilalim ng kontrol. Sa pakikipag-ugnayan lamang sa isang computer na ang henyong programmer na ito ay maaaring maging sobrang kumpiyansa. Matapos itong marinig ni Surui, lubos siyang napanatag. Ang pagkakaroon ni Hawkang sa pagsali sa Temple of the Sun.
Ginagawa nitong mas malakas si Tsurui. Ang huli ay hindi nagligtas ng gastos upang ayusin ang isang high-tech na koponan para sa Hawkang. Sa ilalim ng mga kondisyon ng modernong digmaan. Si Hawkang at ang kanyang koponan ay sulit na sulit. Huling hukbo. At sa oras na ito, natuklasan ni Tsurui na talagang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Halos nang makita niya ang numero, nahulaan ni Tsurui kung sino ang tumatawag. Apollo, ang iyong pagganap ay mas mahusay kaysa sa naisip ko, ngunit ito ay nakakalungkot pa rin, ang iyong Sun Temple ay nakatakdang mamatay dito. Sabi ng kabilang dulo ng telepono. Sa sandaling marinig ito ni Tsurui, alam niya na ang misteryosong tao sa kabilang dulo ng telepono ay malamang nanalinlang ng peking balita na ipinadala pabalik ni Hawkang. Tungkol naman sa unmanned aerial vehicle na nagmomonitor sa larangan ng digmaan. Matagal na itong natapos at hindi nakuhanan ang eksena ng mga mercenaryong disband. Bukod dito, tinatansya na sa ilalim ng kontrol ng Hawkang, ang larawang ibinalik ay maaaring nagyelo o kahit na nagyelo. Ito ay peke, hindi nito maipakita ang totoong sitwasyon. Pinaikit ni Tsurui ang kanyang mga mata. Obviously, ito ang gusto niyang resulta, pero hindi niya dapat basta-basta. Sino ka? Tanong ni Tsurui sa malalim na boses. Bagamat mayroon na siyang magaspang na sagot sa kanyang puso. At binigyan din siya ni Hawkang ng isang napakahalagang pahiwatig. Ngunit ngayon ay tila napakatuso ng kaaway, hindi isinasantabi ni Tsurui ang posibilidad na ang kabilang partido ay maaaring nasa puntong ito. Ang hinala. Ako ang may gustong mamatay ka. Tumawa ang kabilang dulo ng telepono. At ang pag-uusap ng dalawa ay sinusubaybayan ni Hawkang. Ang henyong programmer ay nakinig. Ang kanyang mga daliri ay nagtap sa keyboard ng sabay-sabay, at sa ilang mga screen sa paligid niya, may iba pang mga tao ang hindi maintindihan na modelo ay tumatakbo ng napakabilis. Gusto kitang makita, sabi ni Tsurui sa malalim na boses. Pero ayaw kitang makita. Ang layunin ng misteryosong lalaki ay napakadirekta. Sa tingin ko ang dapat mong malaman ay ang gusto ko lang makita ay ang iyong bangkay. Ang bangkay. Ang bibig ni Tsurui ay nagpakita ng isang mapanuksong panunuya. Sa tingin mo ba maaari mo akong bitag sa ilang mercenaryong grupo na wala sa mainstream? Gusto ko talaga ang crowd tactics. Umiti ang misteryosong lalaki. Hindi ko maliitin ang pagiging epektibo ng labanan ng mga elite ng Sun Temple. Ngunit ang mga na-recruit ko ay mga profesional na mercenaryong grupo na may winning rate na higit sa 80% sa nakaraan. One-on-one sa mga elite. Natatakot ako na ang kanilang tunay na lakas ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. At sa oras na ito, kung sino ang mas maraming bilang ay hindi magkakaroon ng magandang oras sa larangan ng digmaan, ito ba ang katotohanan? Ang katotohanan ay para sa pagsira. Pinaikit ni Tsurui ang kanyang mga mata. At ito ang pinakamagaling ko. Sige, ito ay pagmamayabang, at ang tono ng panunuya ay mas malakas. Inaasahan ko ang araw na ikaw ay mananalo sa lahat ng paraan, dahil ang araw na ito ay imposibleng dumating. Sabi, ibinaba ng lalaki ang telepono. Nagpakita rin ng panunuya ang bibig ni Tsurui. Dapat ay matagumpay na nalinlang ni Hawkang ang kabilang partido, pagkatapos ng lahat, tinitingnan ng buong Western hacker may kakaunting tao sa alliance na mga kalaban ni Hawkang. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ang tawag sa pagitan ng dalawa, tumawag muli ang lalaki sa likod ng mga eksena. At anong meron? Tinabi ni Tsurui na nakapikit ang mga mata. Thirst. I think, may balita ako na baka lalo kang mag-alala, hindi ko alam kung gusto mong marinig o hindi. Ang pagtawa ng misteryosong lalaki sa likod ng mga eksena ay tila medyo madilim at medyo saplada. Ayokong marinig, pero dapat sabihin mo sa akin. Sabi ni Tsurui na nakapikit ang mga mata. Hindi ko akalain na ang ganito kagandang lugar sa Golden Triangle ay magkakaroon ng ganito kagandang babae. Nalampas sa inaasahan ko. Nakangiting sabi ng misteryosong lalaki, nahuli ng mga lalaki ko ang isang babae, hulaan mo kung sino siya. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. Siyempre, ito ay isang babae maliban sa Nightingale. Biglang lumubog ang puso ni Tsurui. Isang napakagandang babae, pwede ba? Tumingin siya sa paligid at hindi nakita si Fan Haiju. Dati, nang dumating si Tsurui para suportahan si Xiao Zihang, hindi siya nakasabay ni Fan Haiju, pero nahuli na siya ngayon. I think, nahulaan mo na kung sino siya, right?
Ang misteryosong lalaki doon ay nanunuya. Ngayon, mayroon kang dalawang babae sa aking mga kamay, sa palagay ko, ito ay talagang isang magandang bargaining chip. Si Fan Haiju ba ang tinutukoy mo? Alam na tanong ni Surui. Oo. Si Colonel Fan talaga. I have to be honest. I've never seen such beautiful and sexy woman. And it's totally irrepressible to urge deep inside my body. Ang boses ng misteryosong tao ay naglalaman ng isang malakas na pakiramdam ng pagiging mapaglaro. Sa tingin ko, angkinan ko siya nang hindi mapigilan. Hindi ka nakikigulo. Ang boses ni Surui ay puno na ng pagpatay. Kung may problema sa personal na kaligtasan ng Nightingale at Fan Haiju, tiyak na ipapadala ko kayo sa impyerno. Apollo. Ang dami mong babae. Bakit hindi mo ipaubaya sa akin itong Fan Haiju? Kapag natutulog ako sa kanya, ay record ko ang lahat ng mga larawan. Siyempre, hindi lang ako. It must be absolutely wonderful to have my men take turns taste this woman. Sa kabila ng telepono, naramdaman pa ni Surui ang dila ng kausap na dumidilaan sa kanyang mga labi. Bastos ka, nagmura si Surui sa mahinang boses. Oo, inaamin ko, pervert ako. Sa kabilang dulo ng telepono, tila nagmamadali si Surui. Mas mabuting talunin mo ang mga mersenaryong iyon, kung hindi, ang iyong Colonel Fan at Miss Nightingale ay matutulog sa akin. Ang Kubrekama ay natutulog ng magkasama. Sa pakikinig sa apat na salitang ito, ang mga mata ni Surui ay maliwanag na. Well, ay may balita din sayo. Sinabi ni Surui sa malalim na boses, pupututin kita. Pagkatapos niyang magsalita ay kusa niyang ibinaba ang telepono. Si Huang Ziyao, na nasa tabi niya, ay narinig ang boses sa telepono, at hindi niya maiwasang magsabi ng may pag-aalala, Kuya, Sister Fan, nahuli siya. Tumango si Surui, naningkit ang kanyang mga mata. Sa dilim. Puno rin ng pag-aalala ang mga mata ni Huang Ziyao. Nakita niya si Fan Haiju at may napakagandang impresyon sa babaeng ito. Alam na alam din niya kung anong uri ng sobrang nakamamatay na kapangyari. Mayroon ng napakahusay na maharlikang kapatid na ito. Kung mahuli siya kung nanatili siya, paano makokontrol ng kaaway ang kanyang pagnanais na salakayin siya? Kuya, hindi pa huli ang lahat, iligtas natin si Sister Fan ngayon din. Tinulyapan siya ni Surui. Hindi ako makakapunta para iligtas si Fan Haiju ngayon. Bakit? Nag-aalalang sinabi ni Huang Ziyao. Kung mahuli si Sister Fan. Nag-isip si Surui. Sinabi ng taong iyon kanina nagagarantyahan niya ang kaligtasan ng Nightingale, ngunit ngayon ay gusto niyang ilipat si Fan Haiju, na hindi tugma. Talagang salungat ito, ngunit hindi ito isinasantabi na ang kabilang partido ay naantig sa figure ni Sister Fan, sabi ni Huang Ziyao. Hindi, sinusubukan lang akong guluhin ang kabilang partido. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Sa kanyang opinyon. Kapag ang aking posisyon ay nasa kaguluhan, magiging mahirap para sa mga mersenaryong iyon na umatake. Umalis ka, at mamatay ka pa rito, at ito ang pinakagusto ng kabilang partido. Ngunit, kung sakali, si Huang Ziyao ay nag-aalala pa rin tungkol sa kaligtasan ni Fan Haiju. Nahuli si Fan Haiju. Kung may gustong gawin sa kanya ang kabilang partido. Kalahating oras may sapat na gawin doon. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing. Kahit na alam natin ang mga coordinate ng kalaban, kalahating oras ay hindi sapat para sumugod mula rito. Nang makita ni Huang Ziyao na sinabi ito ni Surui, alam niya na nagpa siya ang panganay na kapatid na walang gagawin ang kaaway kay Fan Haiju. Ziyao, gusto kong ipaalala sa iyo ang isa pang bagay. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Fan Haiju, dapat mong tandaan, at sa mga kritikal na sandali, dapat na malinaw ang iyong posisyon. Si Fan Haiju ay isang malaking drug lord. Na hindi may kakaila, at ang mga posisyon niya at ni Surui ay mahigpit na nagkakasalungatan, at talagang walang puwang para sa pagpapahinga sa pagitan ng dalawang panig. Malalim na tumango si Huang Ziyao. Brother, naiintindihan ko. Nagbago ang mga salita ni Surui. Gayunpaman, kailangan pa ring iligtas ang mga tao. Kabanata 2163. Sa likod ng mga eksena. Sa pagkakataong ito, talagang nag-effort ang mastermind behind the scenes dito. Matapos mabuwag ang mga naunang mersenaryong grupo.
Isang malaking bilang ng mga profesional na mercenaryong grupo ang lumapit mula sa paligid. Siyempre, sa gitna ng malaking grupo, mayroon ding maliliit na grupo ng mga nakakalat na mersenaryo na papasok, sinusubukang lumaban sa The Sun Temple ay patuloy na hinaharas. Naturally, hindi pwedeng umupo na lang si Surui at panoorin ang sitwasyong ito. Sa pamamagitan ng mabigat na linya ng pag-atake ng malakas na firepower ng karaniwang nakakapasong araw. Gaano man karaming mga mersenaryo ang dumating, hindi siya matatakot. Gaano man kalakas ang iyong kapangyarihan sa pag-atake, imposibleng labanan ang walang habas na pambobomba ng walang katapusang putukan ng artilleria. Kuya, sa tingin ko kailangan nating baguhin ang paraan ng pakikipaglaban natin. Habang pinagmamasdan ng matinding suntok ng nakakapaso na araw sa kaaway. Yumuko si Xiao Ziyang, napakamot sa ulo at sinabing, kung lalaban tayong muli sa hinaharap, direktang gagamit tayo ng mga artilleria. Halika para bigyang daan, ang galing talaga. Hayaan ang daan gamit ang mga kanyen. Galit na hinampis ni Surui si Xiao Ziyang sa likod ng ulo. Ano ang iniisip mo? Bata, anong problema? Alam mo ba kung magkano ang gastos upang bigyang daan ang mga artillery shell? Bagamat maraming pera ang Sun Temple. Imposibleng suportahan ang fighting mode na ito sa lahat ng oras. Tsaka kapag weekdays nag-practice ka ng baril, hindi ako nagkukulang sayo. Mga bala. Totoo yan. Paano magiging napakatalino ang pagiging mamarkahan ni Gemini nang walang 1 toneladang bala na magpapakain sa kanila? Ang pagbili ng maraming dami, na kinakalkula sa humigit kumulang 15 Huaxi coin para sa isang bala, si Xiao Ziyang ay kailangang tumama ng 2 o 3,000 round sa isang araw. Kung ang ganitong uri ng account ay kalkulahin, ito ay napakakamangha-manghang. Hoy, nagpapahayag lang ako ng magandang pangitain. Nahihiyang ngumiti si Xiao Ziyang, pagkatapos ay kinuyam ang kanyang mga kamao, na nagpakita ng nagpupumiglas na tingin. Pagkatapos kong bumalik, gagawin ko ang lahat para kumita ng pera para makabili ng mga artilleria. Hahayaan kitang kumita ng pera upang makabili ng mga artilleria. At ang araw na lili ay magiging malamig. Galit na sabi ni Surui, pagkatapos ay binuksan niya ang tagapagbalita at sinabing, kaya mo ba ang pag-atake ng kaaway? Isang lalaking payat ang nakatayo sa tuktok ng bundok. Pinagmasdan niya ang kalaban sa pamamagitan ng binocular at sinabing, okay lang na tumayo, at okay lang ang counterattack. Mabuti naman, gawin natin ito. Sabi ni Surui, at ang tinawag niya ay natural na si Wang Yingwo, ang pinuno ng Standard Scorching Sun Mercenary Group. Ang lalaking ito ay palaging kasing tatag ng bundok. Kung makumplito daw niya ang counterattack, siguradong kakayanin niya. Ang frontal na larangan ng digmaan ay ibinigay lahat sa Standard Sun Mercenary Corps, habang tinipon ni Surui ang lahat ng elite ng Sun Temple. 15 tao ang nasugatan, at 2 ang malubhang nasugatan. Sandaling nagbilang si Surui at sinabi, walang nagsakripisyo. Para kay Surui, isa na itong magandang balita. Sa panahon ng digmaan, ang mga tao ay mamamatay. Ngunit kung mapapalakas mo ang iyong mga pangunahing kasanayan at masanay ang iyong mga tactical na aksyon ng mas likas. Kung gayon ang posibilidad na mabuhay sa larangan ng digmaan ay lubos na mapapabuti. Hanggang ngayon, 0 pa rin ang bilang ng mga namatay sa Temple of the Sun, na hindi ka panipaniwala. Malaki ang kinalaman nito sa mahigpit na pagsasanay ni Surui sa panahon ng kapayapaan. Sa training ground ng Sun Temple, nagprint si Surui ng sikat na slogan ng Huaxia Army sa pinakakapansin-pansing font at ipinost ito sa dingding. Mas maraming pawis sa panahon ng kapayapaan, at mas mababa ang pagdurugo sa panahon ng digmaan. Maliban sa mga hindi makalaban, lahat ng iba ay susunod sa akin. Mahinang sabi ni Surui. Hindi siya nagalit o sumigaw ng anumang mga slogan. Gayunpaman, ang kanyang mga simpleng salita ay pumupuno sa puso ng mga miyembro ng Sun Temple ng matinding damdamin. Ito ang kanilang espiritual na pinuno. Hindi lahat ng 12 banal na bantay ay naroroon. At ang ilan sa kanila ay nakatalaga sa kanlurang base camp. Gayunpaman, naniniwala si Surui na sa lakas na mayroon siya, tiyak na matatapos niya ang susunod na gawain ng napakatalino. Sundan mo ako. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, diretso sa Huanglong. Diretso sa Yellow Dragon. Ang 4 na salitang ito ay nagpapawi agad ng pagod na pakiramdam ng mga elite ng Sun Temple. Sa ilang tagong lugar sa kampo sa kabundukan, maliwanag ang mga ilaw sa oras na ito.
Sa isang tiyak na bulwagan, maraming mga haligi ang itinayo, at ang isa sa mga haligi ay itinali sa mga tao. Ang nakatali na tao ay si Nightingale. Halos matali siya sa 5 bulaklak. Mahigpit siyang nakatali sa poste. May mga puso sa kanyang mga kamay at paa. At tila hindi siya makawala. May kaunting alikabok, at ilang beses nabakat ang mga damit, ngunit malamig at mabangis pa rin ang mga mata ni Nightingale. Hindi ka ba kumbinsido? Isang lalaking nakasuot ng sunglasses ang nakaupo sa tapat ng Nightingale. Nakasuot siya ng uniforme ng militar at combat boots. Siya ay tumingin napakalibre at madali. Ang lalaking ito ay bahagyang mataba, ngunit tiyak na hindi siya mataba, at ang kanyang buong katawan ay nagpapalabas ng hangin ng nakatagong kataasan. Malamig na tiningnan siya ni Nightingale at walang sinabi. Siyempre. Aminado ako na napakahusay mo, at hindi ko akalain na mahuhuli kita kung hindi ka naglatag ng ilang mga bitag ng magkasunod. Tumawa ang lalaking nakasunglas, na may bahid ng pagmamalaki sa tono. Talagang pinalabas si Nightingale sa base camp ni Fan Haiju. Nang dumating si Fan Haiju sa silid upang hanapin si Tsuruyi. Kumala siya sa labas. Ngunit nalaman niyang may 2 palihim na figure sa kampo. Nang makita nila ang Nightingale, tumakas sila na parang lumilipad, at mabilis na lumabas ng pinto halos sa isang kisap mata. Nakakamangha ang bilis ng pagtakas na ito. At ang bilis talaga ni Nightingale ay napakabilis. Pagkatapos niyang sumugod palabas, matagal bago siya nakahabol. Ang loob ng mga mata ni Nightingale ay hindi maaaring kuskusin ng buhangin. Dahil nakalabas na ito, imposibleng tumalikod ng hindi naaagaw ang kalaban. Ang 2 palihim na lalaking iyon na may napakabilis na bilis ay malamang na target si Tsuruyi. Gayunpaman, ang kalaban ay hindi lamang napakabilis, ngunit napakatuso din. Kinailangan ng Nightingale ng maraming trabaho para makalapit. At manghahawakan na niya ang isa pa, ang isa sa kanila ay biglang naghagis ng isang kakaibang bote sa lupa. Nang mahulog ang bote sa lupa, agad itong pumutok, at biglang tumaas ang napakalakas na usok na dilaw. Ang dilaw na usok ay tumagos sa mga butas ng ilong ni Nightingale, dahilan upang maramdaman agad ng huli ang pag-ikot ng mundo. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili niyang nakatali dito. Walang hiya, malamig na sabi ni Nightingale. Puno ng panginginig ang kanyang mga mata, at kung titingnan mo siya, mararamdaman mong bumaba ng ilang degree ang temperatura ng iyong katawan. Anong babaeng may personalidad? Nakangusong pagpapatuloy ng lalaking nakasunglas. Inaamin ko na walang hiya ako. Pero ano, ito ang Golden Triangle. Kung wala akong paraan, paano ako nakapasok dito ngayon? Posisyon. Masyado kang simple, sobrang simple. Sa ganyang karakter, ako, si Rhoda, ay kayang patayin ka ng 100 beses. Lumalabas na itong lalaking nakasunglas ay ang malaking drug lord sa buong Golden Triangle na pangalawa lang kay Zanbaking. Luo up, kahit na ang kanyang bilang ng mga puwersa ay hindi kasing husay ng panig ni Zanbaking, ang kanyang reputasyon ay hindi mahina. Ang sabi ng lalaki na ito ay inaatake siya sa hapon, na tila isang kasinungalingan. Hindi ka maaaring tumambay sa Golden Triangle nang walang maling akala. At hindi ko alam kung bakit ka dinala ni Apollo dito. Isa rin daw siyang walang utak. Gagana ba ito dito? Isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng lalaking nakasalaming pang-araw. Nagsindi siya ng tabako, at humigop. Halika rito, kung dragon, ibigay mo lang sa akin kung maglakas loob siyang magpakita ng ngipin at kuko, puputulan ko. Sa leeg niya. Ito ay isang panaginip ng tanga. Ang Nightingale ay nagbigay ng isang malamig na pagsusuri. Ano ang isang megalomaniac? Megalomaniac? Oo, walang masama doon. Sarcastic na sinabi ni Rhoda. Hindi ito ang madilim na mundo ng kanluran. Hindi man lang ako tinangka ng pangalan ng Diyos ng araw na pagkalmayan ako. Para sa akin, walang pinagkaiba si Apollo sa isang ordinaryong tao. Napakadaling patayin siya. Natahimik si Nightingale. Wala talaga siyang masabi sa puntong ito. Bago siya kumilos, natulala siya sa kalaban. Gaano man kataas ang kanyang kakayahan sa martial arts, hindi niya magagawa ang kanyang sarili. Sa malalalim na kabundukan at lumang kagubatan ng Golden Triangle, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi kailanman ang hayop, kundi ang puso ng tao. Alam na alam ito ng Nightingale sa sandaling ito. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito ang kanyang karanasan ay hindi isang malaking masamang bagay para sa kanya. Wala nang mas malalim pa sa araling ito, kahit na hindi sabihin ni Tsuruyi.
Babantayan siya ng Nightingale mula ngayon. Siyempre, ang saligan ng lahat ng ito ay mailigtas siya ng maayos. Inaasahan mo pa bang ililigtas ka ni Apollo? Kinagat ni Rhoda ang kanyang tabako at tumawa. Nasa panganib na siya, at huli na para makatakas, kaya paano kanya maliligtas? Nang marinig na maaaring nasa panganib si Apollo, mas nanlamig ang mga mata ni Nightingale. Siyempre, narinig mo dapat noong tinawagan ko si Apollo kanina lang. Gaano man siya kalakas. Siya ay malilipol sa aking mga taktika sa karamihan, at ang mga mercenaryong grupong iyon ay pawang matigas sa labanan, mas malakas kaysa sa mga taong nasa ilalim ng aking pamumuno. Nagkatitigin si Nightingale at hindi nagsalita. Sana maintindihan mo na hindi na ito ang panahon ng nag-iisang bayani. At kakaunti na lang ang tao dito sa Temple of the Sun. Anong uri ng mga alon ang maaari mong lumabas? Hindi ko talaga alam kung masyado silang mayabang, o masyado nilang mababa ang tingin sa lupain ng Golden Triangle. Malamig na sinabi ni Nightingale, talagang minamaliit kita, kaya hindi ko na kailangang itago ito. Diretsong babae. Sarcastic na sinabi ni Rhoda, gayunpaman, ang pagiging mayabang ay hindi magandang bagay, sa kalaunan ay babayaran ka nito ng masakit na halaga, gaya ng buhay. Pagkaraan ng isang paghinto, iniunat ni Rhoda ang kanyang mga kamay. Ang mayroon ako ay pera. At mayroon akong kayamanan na maaaring karibal sa isang bansa. Magagamit ko ang perang ito para makabili ng hindi mabilang na mga mercenaryong grupo. At sa puntong ito, ang iyong Sun Temple ay natatakot hindi man lang. Pagkatapos niyang magsalita, tumawa siya ng malakas. Sa oras na ito, ang pinto ng bulwagan ay kumatok, at isang gwardya ang sumundot sa kanyang ulo. General, ilagay natin ang mga taong dinala sa iyo. Ay ayos, nasiyahan si Rhoda, at pinitik ang kanyang mga daliri. Ipasok mo ito, magiging puno ng tagsibol ngayong gabi. Kaya, si Fan Haiju, na nakaposas, ay kinuha. Laking gulat ng Nightingale nang makita niya ito. Hindi niya inaasahan na naaresto rin si Fan Haiju. Ngayon na, grabe ang gana nitong si Rhoda. Tumingin siya kay Rhoda na may malamig na tingin. Rhoda, ikaw na bata. Kontrabida ako. Ganda mo. Kontrabida lagi ang katapat ng babae. May problema ba? Tumakad si Rhoda sa tabi ni Fan Haiju, bahagyang kinurot ang kanyang baba, at sinabing, kailangan mo pa ring makipagtulungan sa akin, kung hindi, ikaw ang magiging babae ko. Tumawa siya, puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Kabanata 2164. Pahihirapan kita sa pinakamagandang paraan. Iniisip pa rin ni Fan Haiju ang tungkol sa pag-iwas kay Rhoda, ngunit hindi niya inaasahan na unang aatake si Rhoda, sa halip ay itinali siya. Kapag iniisip mo ang tungkol sa pagpaplano ng iba, maaaring ang iba ay nagpaplano tungkol sa iyo sa parehong oras. Itali si Colonel Fan sa haligi. Nakangiting sabi ni Rhoda, puno ng pride ang mga mata sa likod ng kanyang sunglass. Talagang ayaw ni Fan Haiju, ngunit walang magawa. Matagal na kitang gustong angkinan. At mukhang ngayong araw na ito ay makukuha ko na rin ang gusto ko. Umiti si Rhoda at kinurot ang baba ni Fan Haiju, marahang hinihimas ito ng mahigit 10 segundo. Nakalalasing na ekspresyon. Ang kagandahan ay isang kagandahan, ang baba lang na ito ay hahayaan akong maglaro ng 1 taon. Sa sitwasyong ito, walang intensyon si Fan Haiju na sumuko, pati na ang takot. Sa halip, marahas siyang dumura sa mukha ng isa. Medyo matamis ang laway. Hindi ko alam kung kailan ako mabubusog. Pinunasan ni Rhoda ang laway sa kanyang mukha at dinilaan pa ang kanyang mga labi. How pervert. Nakakadiri. Galit na sabi ni Fan Haiju. Lumapit si Rhoda kay Fan Haiju at sinabing, hinihintay mo bang iligtas ka ni Apollo? Mas makapangyarihan si Apollo kaysa inaakala mo. Malamig na sabi ni Fan Haiju. Imposibleng matalo mo si Apollo. Binigyan siya ni Nightingale ng medyo nagulat na tingin. Sa pananaw ni Nightingale, mukhang hindi ganoon kalakas ang loob ni Fan Haiju. Ang mga salitang ginamit niya para akitin si Suruy ay hindi mabata. Paano ang mabait na babae? Marahil, ang ginawa nitong Rhoda ay labis na ikinagalit ni Fan Haiju. Tulad ng Nightingale, nakatali din si Fan Haiju sa haligi. Ang dalawang estilo ang iba't ibang magagandang babae ay nakatali. Si Rhoda ay nasa sabik, at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na nakatingin sa kanilang dalawa, ang kanyang mga mata ay napakalalim na halos hindi niya ito mabunot.
I never expected na nandyan ka, I have such a big undercover beside me. Nakikita sa mukha ni Fan Haijo ang kalungkutan at galit. Sa tingin mo ang iba ay napakatapat sa iyo, ngunit walang ganap na katapatan sa mundong ito. Si Roda ay buong pagmamalaki na gumawa ng isang kilos ng pagbibilang ng pera. Ang dahilan kung bakit sila ay tila tapat ay dahil lamang sa ang taya ng pagkakanulo ay hindi sapat na mataas. Ibinaling ni Fan Haijo ang kanyang mukha sa isang tabi, na parang ayaw niyang makita si Roda. Pasok ka. Pinitik ni Roda ang kanyang mga daliri. Isang lalaking naka-uniforme ng militar ang tumulak sa pinto. Colonel tagahanga. Sabi ng lalaki, I'm really sorry this time. Nanlaki ang mga mata ni Nightingale. Hindi niya inaasahan na ang lalaking pumasok ay si Colonel Mutia. Ito ang opisyal ng militar sa puwersa ni Fan Haijo naman. Pati siya binili ni Roda. Ito ay hindi ka panipaniwala. Kailan nagtagal ang mga galame ni Roda? Nang makita ang kahoy na pagoda, si Fan Haijo ay napaka-snorted. Kung hindi dahil sa kanya, sa katalinuhan ni Fan Haijo, paano kaya siya maaaresto? I treat you well, bakit mo pa rin ako pinagtaksilin? Nakatingin si Fan Haijo sa tore na gawa sa kahoy, tila nag-uumapo ang galit sa kanyang mga mata. Napakasimple ng dahilan, dahil si General Luo ay makapagbibigay sa akin ng mas magandang buhay. Bahagyang ngumiti si Mutia. Colonel. Ang taong nakakaalam ng kasalukuyang mga pangyayari ay si Jonji, na umalis sa templo ng kamatayan at pumunta sa templo ng araw. Kung tutuusin, hindi pa ba sasakay sa ulo natin ang mga taong ito para kumita? Sa kasong ito, mas mabuti para sa amin na tumayo ng mag-isa, at ang mga gawain ng Golden Triangle ay hindi maaaring pahintulutan ang mga tagalabas na makialam. Narinig ito ni Fan Haijo, at may bahid ng panunuya sa kanyang galit na mga mata. Ito ba ang ibig mong sabihin ng self-reliance? Ihagis ang iyong sarili sa mga bisig ng ibang tao nang walang anumang moral. Dahil dito, hindi mo na kailangan ng personalidad. Pagkakatao, nang marinig ito, napangisi si Mutia. Colonel Fan, kaming mga drug dealer ay walang personalidad, di ba? Sa mata ng ibang tao, isa lang tayong kumpol ng basura. Huwag masyadong minamaliit ang sinuman. Malamig na tinitigan ni Fan Haijo ang kahoy na tore. Inilatag mo ba ang lahat ng mga minahan sa paligid ng base? Oo, inilibing ko. Sarcastic na sabi ni Muta, may mga minahan na nakaayos sa paligid ng base, kung lalaban ka, maiiwasan mo ang iyong mga reinforcements. Kayo, ay nakinig sa kahoy na tore na nagsasabi ng dalawang salitang ito, si Fan Haijo ay nakaramdam ng matinding harsh. Naglagay ka rin ng apoy sa base. Sabi ni Fan Haijo na nakapikit ang mga mata. Hindi maiwasang mamula ang mga mata ni Fan Haijo nang maisip niya ang apoy sa loob ng base. Kung walang mga taksil, imposibleng sunugin ng kaaway ang base ng ganito sa maikling panahon. At ang taksil na ito ay dapat magkaroon ng isang tiyak na antas, at ang kahoy na tore ay natural na pinakaangkop. Kung hindi ka mag-iingat, mawawala sa iyo ang lahat. Si Fan Haijo ay nasa masamang kalooban. Malinaw na makakain niya si Loda. Ngunit ang kabilang partido ay naglagay ng malaking pako sa loob niya. Nakakatakot ang epekto ng pako na ito na halos tusukin ito si Fan Haijo ng todo-todo. Nasaktan ang katawan. Mamuhay ng maayos. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Nightingale. Binigyan siya ni Fan Haijo ng nagulat na tingin. Kung hindi patay si Surui, hindi sila mangangahas na hawakan tayo. Nakita na ng Nightingale ng malinaw ang sitwasyon, at mula sa kaibuturan ng kanyang puso, takot si Luoda kay Surui. Okay, inaamin kong tama ka. Lumapit si Roda sa Nightingale. Dapat mong malaman na kung hindi ka mailigtas ni Apollo, akin ka. Habang nagsasalita siya, tinanggal ni Roda ang kanyang salaming pang-araw, at marahang pinunasan ng kanyang kamay ang magandang mukha ni Nightingale. Thirst, tingnan mo kung gaano kakinis at kaganda ang balat na ito. Nagising si Nightingale na goosebumps ang buong katawan, at baka sa mukha niya ang pagkasuklam. Kaagad pagkatapos, ipinatong ni Roda ang kanyang kamay sa balikat ni Nightingale. Hanggat ang aking kamay ay dahan-daang hinayla, maaari kong kalasin ang iyong mga damit, naiintindihan mo ba? Siyempre naiintindihan ni Yeying na nakatali siya ngayon ng 5 bulaklak, at kahit anong gawin ng kabilang partido, matitiis lang niya ito. At ito na ang huling bagay na gusto niyang harapin. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang tretuhin mo ako ng ganyan, sabi ni Nightingale.
Talaga. Bahagyang ngumiti si Rhoda at tinapik ang mukha ni Nightingale. Alam kong malakas ka sa martial arts, pero naisip mo na ba na kahit gaano ka kalakas, kaya kitang gawin na hindi makaligtas? Hindi ko kayang magmakaawa na mamatay ka. Tinabi, sumigaw si Rhoda sa bantay na nakatayo sa tabi ng pinto. Dalhin mo ang mga gamit, hayaan mong alagaan kung mabuti itong masungit na dilag. Hindi ko alam kung bakit, ngunit isang malamig na alon ang biglang lumundag sa puso ni Nightingale. Hindi niya alam kung paano siya pakikitunguhan ni Rhoda, ngunit ang Nightingale ay may napakasamang pakiramdam. Nakakailang bastard. Nagsimulang mamula ang mga mata ni Nightingale, mabangis niyang sinabi. Hinding-hindi kita pababayaan, hinding-hindi ko. Oo, sumisigaw ka ng ganito, lalo siyang irritable, mas nababagay sa gana ko. Umiti si Rhoda. Hindi mo alam kung ilang kabayong mabangis na tulad mo ang napaamo ko sa buhay ko. Ako ang pinakamahusay na tagapagsanay ng kabayo sa mundo. Sabi, dinilaan niya ang labi. Naten si Nightingale. Gusto niyang kumawala. Ngunit hindi niya alam kung anong material ang ginamit ng kabilang partido para igapos siya. Kahit na ang lakas ng kanyang katawan ay itulak sa limitasyon. Ang Nightingale ay hindi maaaring hayaang lumuwag ang lubad. Gusto mong makipaglaban. Walang problema, lumalaban lang. Ang ngiti ni Rhoda ay talagang may bahid ng kalungkutan. Ang galing ko ay itali, at ito ay lahat ng uri ng magarbong pagtatali. Nababalot ng malamig na pawis ang noo ni Nightingale. Palakas ng palakas ang hindi magandang pakiramdam sa puso niya. Kahit gaano pa siya kataas sa martial arts, isa pa rin siyang simpleng babae kung tutuusin, kailan mo naranasan ang ganitong labanan. Ang Nightingale ay palaging nakatira sa Quezon noon, at kahit na matapos ang pagtulong kay Bai Qingchuan sa loob ng mahabang panahon, hindi pa siya nakakita ng ganoong baluktot na tao. Noong nakaraan, para sa Nightingale, karamihan sa lipunan ay puno ng sikat ng araw, ngunit ngayon, naranasan niya ang madilim na bahagi. Natatakot, pamulong si Rhoda sa tenga ni Nightingale, gusto ko ang nanginginig mong anyo. Siyempre, basta humingi ka ng awa ngayon, hindi kita pahihirapan. Bago makapagsalita si Nightingale, malamig na nagsalita si Fan Haiju, na may hindi nakukubli na sama ng loob sa kanyang mga mata. Rhoda, ang galing mo talagang pahirapan ang isang babae. Kung mayroon kang anumang mga trick, maaari kang pumunta sa akin. Sampal. Bago bumagsak ang boses ni Fan Haiju, sinampal ni Rhoda ang kanyang backhand. Ito ay talagang malupit, ang mukha ni Fan Haiju ay biglang lumiko, isang dugong pulang tatak ng kamay ang lumitaw, at ang dugo ay umaagos mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Fan Haiju, pumikit siya. Rhoda, mas mabuting patayin mo ako, o gagawin ko siguradong papatayin ka nito. Ito ay labanan sa pagitan ng dalawang drug lord, ngunit ngayon ay tila ang sukat ng tagumpay ay tumagilid ng walang hanggan sa panig ni Rhoda. Huwag kang mag-alala, ikaw din huwag mong subukang tumakbo. Tumawa si Rhoda, at ang ngiting iyon ay nagpanginag sa puso ng isa. Higit pa rito, matitiyak ko sa iyo na ang iyong paggamot ay dapat na mas maluho ng kaunti kaysa kay Miss Nightingale. Galit na tinitigan ni Fan Haiju si Rhoda, na iniwan siyang mag-isa, ngunit bumaling kay Nightingale. Tama ka, hindi talaga kita kayang patayin bago mamatay si Apollo, ngunit kaya kitang pahirapan, at sa paraang gagawin ko ang pinakamahusay. Panipi. Tinabi, ibinaling niya ang kanyang mukha sa pintuan at umungal. Dala mo na ba ang mga bagay? Ang dagandong ay mukhang napakabangis. Nanginginig ang Nightingale nang hindi mapigilan. Sa sandaling ito, isang subordinate ang pumasok mula sa gate, at hawak niya ang isang puting parihabang porselana na plato sa kanyang kamay, mukhang isang kagamitan sa ospital na may mga karayom. Biglang nag-condensed ang mga pupils ni Nightingale. Ang pawis na lumalabas sa kanyang katawan ay agad na nagbabad sa kanyang buong katawan. Mga damit. Alam na niya ang gagawin ni Rhoda. Hindi. Nagsimulang magpumiglas ang Nightingale, ngunit wala itong silbi. Malinaw, si Rhoda ay magtuturok ng mga gamot sa Nightingale. Rhoda, bastard ka. Nagngagat ang mga ngipin ni Fan Haiju at pinagalitan. Pinunasan ng laway sa kanyang mukha, ngumiti si Rhoda. Hey Ellie. Colonel Fan, pwede ka namang magmura, kung gaano ka man kagalit ngayon, mas mababa ang pahirap na titiisin mo kapag lumingon ka. Higit pa, kaya isipin mo ito para sa iyong sarili.
Sa pagsasalita, itinaas ni Rhoda ang takip ng puting porselana na plato, at sa loob ay nakalatag ang ilang manipis na tubo ng karayom na puno ng likido. Kabanata 2165. Yelo at apoy. Sa sandaling makita niya ang karayom, parang sisibog si Nightingale. Alam niya na ang droga ay ang demonyo. Bilang karagdagan, ang kadalisayan ng gamot ay napakataas ngayon. Talaga, kapag nakuha mo na ang bagay na ito, huwag mo nang isipin na itigil ito. Damn bastards. Huwag mo akong iturok sa bagay na ito. Basang-basa ang buhok ni Nightingale, at ang takot sa kanyang puso ay lumaki ng walang hanggan. Sa totoo lang, kahit na nahaharap siya sa kamatayan, maaaring hindi siya masyadong natatakot. Ngunit ang pagpapahirap na dulot ng droga ay hindi niya maisip na ang isip ni Nightingale ay hindi na makapag-isip ng mahinahon. At ngayon ay gusto na lang niyang makatakas kaagad dito, ngunit kahit ano pa. Ngumiti ng mapait si Rhoda, nakapulot na ng karayom ang kanyang kamay. Dahan-dahang itinulak ang dulo ng tubo ng karayom, at agad na umapaw ang isang patak ng likido mula sa dulo. Si Miss Nightingale ay malamang na hindi pamilyar sa ganitong uri ng bagay. Nakangiting sabi ni Rhoda. Siyempre, gusto kong ipakilala sa iyo, ang tawag dito ay yelo, at kadalasan ay kailangan mong gamitin ito sa yelo. Magdagdag ng laso na salita pagkatapos nito. Naramdaman ni Nightingale na ang malamig na pawis na bumubuhos sa kanyang katawan ay malapit ng magyelo. Pagkatapos niyang matakot sa sukdulan, hindi na siya natakot. Mabangis na nagngangalit ang Nightingale, at pagkatapos ay sumigaw sa mahinang boses. Kahit pahirapan mo ako hanggang kamatayan, hindi ako yuyuko sa iyo. Okay, mabuti, at malakas, ngunit ito ay pag-iisip lamang. Parang demonyo ang ekspresyon ni Rhoda. Ang pangunahing dahilan ay hindi mo pa nararanasan ang ganoong pakiramdam. At hindi mo alam kung gaano kalaki ang alindog ng ganitong uri. Ngunit, dapat mong malaman na sino man ang nakaranas ng ganitong uri ng mga nagtatanim ng mga bagay ay hindi kailanman makakaalis sa buhay na ito. Ito ay pagkalulong sa droga. Alam ng Nightingale na sa oras na ito, maging ito ay takot o pag-alis, wala itong kahulugan. Sa anumang kaso, Rhoda imposibleng palayain siya. Actually, bihira lang talaga akong gumamit ng ganitong paraan para pahirapan ang mga tao, kaya mataas talaga ang gastos. Nakangiting sabi ni Rhoda. Gayunpaman, handa akong makitungo sa kagandahang tulad mo. Dahil hanggat bumaba ang isang shot, iiyak ka at nagmamakaawa sa akin na bigyan ka ng isa pang shot. Sa oras na iyon, ano man ang hilingin kong gawin mo, gagawin mo ito nang walang anumang reklamo. Tinapik ni Rhoda ang mukha ni Nightingale. Magiging isang tunay na maliit na asong babae, o ang uri na nasa init. Kung maglakas loob kang gawin ito sa akin, lagot ka ni Apollo. Nami-miss ni Nightingale ang lalaking iyon gaya ng dati. Kapag nasa tabi niya ako, palagi akong nakikipag-away sa kanya at nagagalit sa kanya, ngunit ngayon ay naiintindihan na ni Nightingale na si Surui ang tanging lalaking makakapagligtas sa kanya. Talaga, dahil sinabi mo. Tingnan natin ngayon at tingnan natin kung ano ang kalagayan ng iyong Apollo ngayon. Sarcastic na ngumiti si Rhoda. Hawak ang karayom sa isang kamay, habang ang isa naman ay kinuha ang cellphone at tumawag. Captain Romy Donna, may gusto akong itanong, kinuha mo na ba si Apollo? Sinabi ni Rhoda, ayon sa orihinal na plano, ito ay dapat na ang iyong pangkalahatang pag-atake sa Templo ng Araw, tama ba? Hehe. Hindi na makatiis ang Temple of the Sun, hindi bababa sa kalahating oras, mabubure sila. Kung tungkol sa Diyos ng araw na si Apollo, sisirain ko ang kanyang ulo at sisipain ito na parang bola. Tila isa si Kapitan Romy Donna sa kakaunting taong nakakaalam kung sino ang kanyang kalaban. Magandang trabaho, Ed Romy Donna. Tumaban ka ng husto, basta patayin mo si Apollo, doble ang pera ko sayo. Tinadya namang binuksan ni Rhoda ang speakerphone para marinig ni Nightingale ng malinaw ang usapan. At ang magandang mukha ni Nightingale ay namutla. Kahit na sinubukan ni Surui ang kanyang makakaya na makarating dito. Hindi niya ito mailigtas sa oras, hindi pa banggitin, ang mga elite ng Temple of the Sun ay hindi na kayang protektahan ang kanilang sarili. Sa kasong ito, ang apoy ng pag-asa sa puso ni Nightingale ay ganap na napatay. Ano ang Diyos ng araw na si Apollo, ang dumating sa aking site, siya ay patay na. Sa oras na ito,
Hindi alam ng mapagmataas na si Roda na ang lahat ng kanyang mga channel sa komunikasyon ay ganap na kontrolado ng henyong hacker na si Hawkang. Ang taong nakausap sa kanya ay hindi si Kapitan Romido. Ngunit ang artificial intelligence na binuo ni Hawkang. Ang ganitong uri ng artificial intelligence ay maaaring bumuo ng mga countermeasure sa isang iglap ayon sa impormasyong pinagkadalubhasaan nito. Nakabatay ito sa sobrang malaking data. At maaari itong bumuo ng hindi mabilang na bilang ng mga kalkulasyon sa isang iglap lang. Ito ang ginagawa ng utak ng tao, hindi maabot. Si Hawkang ay hindi na isang simpleng hacker. Ginagamit ng otako na ito ang kanyang sobrang IQ para tulungan ang Temple of the Sun na bumuo ng isang nakakatakot na imperyo. Oo, kasama ang Surui at ang dibisyon ng militar, walang nakakaalam ng malalaking pagbabago na ay dudulot ng artificial intelligence na sinaliksik ni Hawkang sa panahong ito. Ito lang ang pinakasimpleng prototype. At sa buong mundo, mayroong hindi bababa sa 200 kumpanya na gumagawa ng katulad ng Hawkang, ngunit ang ganitong uri ng artificial intelligence ay mas nababaluktot kaysa sa natapos na produkto ng Hawkang na mas mababa. Hindi alam ni Hawkang na ang kanyang pananaliksik ay iniwan ng kanyang mga karibal sa malayo, ngunit, sa paghusga mula sa karakter ni Hawkang, marahil ay hindi niya sila tinuring na mga karibal. Ito ay isang maliit na pagsubok lamang sa larangan ng digmaan, at nakamit nito ang napakakamangha-manghang mga resulta. Hindi man lang napansin ni Roda na artificial intelligence ang kausap niya. Walang buhay sa kabilang dulo ng telepono. Halika, aking kagandahan. Basta't ito ay iyong eye injection, susundin mo ako, syempre, hanggat may tiwala ka sa akin, malalaman mo kung ano ang pinakakahangahangang karanasan sa mundong ito, ikaw ang aking taitirhan. Ang mga ulap araw-araw. Ang mga salita ni Roda ay may nakakaakit na lasa, ngunit pagkatapos marinig ito, si Nightingale ay hindi na muling nagsalita, nagpahayag lamang siya ng galit sa kanyang mga mata. Ngayon, wala nang silbi ang kanyang sasabihin, lahat ay napapahamak. Tila hindi tinanggap ni Fan Haijo ang kanyang kapalaran, ang kanyang mga mata ay mabangis na lumuluha. Roda, alam mo ba na ikaw ay isang diablo? Oo, inaamin ko. Ako hindi mo iniisip na masamang maging demonyo, hindi mo ba gustong maging boss ng Golden Triangle? Humisi si Luoda. Colonel Fan. Tinurok ko lang ng droga ang babaeng 2 araw mo lang nakilala. Bakit ikaw? Tulad ng para sa gayong hysteria. Ilang lalaki at babae sa mundo ang umiinom ng droga dahil sa iyo, hindi mo ba naiintindihan? Ito ay kanilang sariling pagpipilian, hindi ko pinilit ang sino man na umiinom ng droga. Malamig na sinabi ni Fan Haijo, hindi ako katulad mo. Hindi, ikaw at ako ay magkaparehong uri ng mga tao. Ngumiti si Luoda at lumapit, kinurot ang baba ni Fan Haijo, at sinabing, lahat tayo ay mga tao na gagawin ang lahat para makamit ang ating mga layunin. Malamig na sinabi ni Fan Haijo, hindi ako ganoong tao. Hindi mahalaga kung ikaw o hindi. Tumawa si Loda at sinabi, nahulog ka sa aking mga kamay, kung anong uri ng tao ang gusto kong maging ikaw, kung anong uri ka. Nang marinig niya ito, tumingin siya sa Fan Haijo ni Loda na hindi maiwasang manginig sa kanyang mga mata. Okay, sanayin kita mamaya. Tinapik ni Luoda ang mukha ni Fan Haijo. Ngayon, mayroon akong mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Pagkasabi nito, lumapit si Roda kay Nightingale at muling itinaas ang karayom sa kanyang kamay. Tanggapin mo ang iyong kapalaran, kagandahan. Humiti si Loda. Halika, putulin mo ang kanyang manggas para sa akin. Naramdaman ni Nightingale ang malamig na gunting na dumampi sa kanyang balat, at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi siya umiyak, at wala nang lumalabas na pawis. Sa puntong ito, wala nang saysay na lumaban pa, ang lahat ay isang foregone conclusion. Dumampi man ang karayom ni Roda sa balat ni Nightingale, nanginginig lang ang huli at wala pa ring nagawa. Huwag gumawa ng anumang mga ekspresyon. Huwag mag-alala, maaaring nakakainip ito ngayon, ngunit ito ay magiging kahanga-hanga sa susunod. Sabi ni Roda, at itutusok na sana ang karayom sa braso ni Nightingale. Ngunit sa sandaling ito, isang pagsabog ang tumunog sa labas. Hanggat alam ng sino mang nakakaalam ng mga armas, ang pagsabog na ito ay mula sa individual na rocket launcher. Huminto ang karayom ni Roda sa ibabaw ng balat ni Nightingale, at isang makapal na madilim na kulay ang agad na lumitaw sa kanyang mukha.
Ipakita mo sa akin kung ano ang nangyayari. Sunod-sunod na tumutunog ang mga sirena sa labas, ngunit higit pa sa mga sirena ang mga tunog ng pagsabog. Malinaw, ang firepower ng pag-ataking ito ay lubhang marahas. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Fan Haijo na may malakas na kinang. Ayaw na ni Roda na mag-inject ng droga sa Nightingale. Inihagis niya ng husto ang karayom sa lupa. At ang glass needle ay agad na nabasag, at ang mamahaling likido sa loob ay tumalsik kung saan-saan. Pinunot ang kanyang baril, sumigaw si Roda. Kayong lahat, hayaan mong salubungin ko ang kaaway. Muling nagtaas ng pag-asa ang mga mata ng Nightingale, na kanina pa kalmado hanggang sa kawalan ng pag-iisip. Ang sunod-sunod na pagsabog ay walang alinlangan na nagdala ng walang katapusang bukang liwayway sa kanya. Wala nang mas kapanabik kaysa mamatay at ipanganak muli. Pagamat wala pang nakikitang tao ang Nightingale, alam niyang narito si Tsurugi. Bukod sa kanya, walang ibang makakagawa nito. Ang lalaking iyon ay tila ipinanganak upang lumikha ng mga himala. Inis na inis si Roda. Napakahigpit ng depensa ng base na ito, at kahit na may malaking kalaban ang pumasok, makakalaban ito saglit. Gayunpaman, ang paraan ng may sensinang pambobomba na ito ay parang paghampas kay Roda sa mukha. Mas kumikita ba ang kabilang partido kaysa sa kanya? Mula noon hanggang ngayon, walang nang-ahas na salakayin ang base camp ni Roda. Nagalit ito sa huli. Sa sobrang inis ni Roda ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag. Kapitan Romidona, hindi mo ba kinakalaban ang templo ng araw? Paano napunta sa akin si Apollo? Galit na ungol ni Roda. Talagang nakikipagdigma tayo sa templo ng araw. Marami na silang napatay na tao at hindi na nila kayang tiisin pa. Tinabi ni Kapitan Romidona. Paano ka natama ni Apollo? Roda, bakit nasabi ito ng general? Pagkarinig nito ay lalong naguluhan si Roda. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Lalong tumindi ang putok ng baril sa labas. Kung ang lahat ng ito ay hindi ginawa ng templo ng araw, sino ang maglalakas loob na atakihin ang kanyang base camp? Captain Romidona, sigurado ka bang totoo ang sinabi mo? Hindi ba ako niloko? Malungkot na tanong ni Roda. Isinusumpa ko sa pangalan ng aking mga magulang na talagang lumalaban ako sa templo ng araw, at kasama si Apollo. Ang tinig ni Kapitan Romidona ay napakatatag. Kung may kalahating kasinungalingan, hayaan ang mga kaluluwa ng aking mga magulang na walang mapagpahingahan. Matapos marinig ito, ibinaba ni Roda ang telepono ng may kainahinala. Sa oras na ito, sa kanluran, sa isang lugar sa bulwagan na puno ng mga display screen, ang tinig ng artificial intelligence ay umalangaw-ngaw. Pasensya na, wala akong mga magulang, at hindi ko nakita ang mga kaluluwa ng aking mga magulang. Panipi.